Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang Stoic personality, para siyang nonchalant. Ito ang sabi sa Merriam-Webster. Stoic is someone who is apparently or professedly indifferent to pleasure or pain. Sila din yung matatag at kaya nilang bumangon ulit na walang sumusuporta sa kanila. Ganun sila katibay. Hinaharap nila ang hindi maiiwasang mga problema sa buhay na may bukas na pangunawa at kalmado pa rin sila kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Hindi sila basta-bastang natitinag. Hindi nila hinahayaan na kontrolin sila ng kanilang emosyon. Sila ang nagkukontrol ng kanilang emosyon. Hindi rin sila nagrereklamo sa mga problemang hinaharap nila. Ang pagiging stoic ay karaniwang itinuturing na isang magandang katangian. Ang isang matatag na personalidad ay kadalasang nangangahulugan na ang isang tao ay mas mahusay sa kanilang mga gawain. Hindi sila gaanong nababago ng maliliit na pagbabago sa kanilang pamumuhay at hindi sila madaling maapektuhan sa opinyon ng ibang tao. Napaka-practical din nila at makakamit nila ang kanilang mga layunin ng mas madali dahil sa kanilang katatagan sa pagharap ng kanilang mga problema. Ang mga taong stoic ay madalas ding mapag-isa at pinipili nilang itago ang kanilang nararamdaman sa halip na ibahagi ito sa ibang tao. Kasi kung minsan, alam nila na may masamang epekto kung sino-sino na lang ang pagsasabihan nila ng kanilang problema. Ngayon pag-usapan natin ang stoic personality na nagpapakita na isa kang matatag na tao. At ito ang unang sign. Number 1, hindi ka pinanghihinaan ng loob. Alam naman natin na palaging may mangyayaring negatibo sa buhay natin. At isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo pinanghihinaan ng loob. At ito rin ang pumipigil sa atin na makuha ang gusto natin o makamit ang ating mga layunin sa panahong inaasahan natin. Ang mga taong may matatag na personalidad ay bihirang maapektuhan ng mga negatibong sitwasyon. Kapag ikaw ay stoic, mas makukontrol mo ang iyong sarili kung paano harapin ang pagsubok sa buhay at magpatuloy ng hindi iniisip kung ano ang mga nangyari. Number 2, madali ka lang nakapag-adjust sa pagbabago. Halos lahat tayo ay natitinag sa pagbabagong nagaganap sa mundo. Takot tayo sa pagbabago. Ang hirap mag-adjust. Kahit maliit na pagbabago sa buhay, ang hirap sabayan. Ang bagong pangyayari tulad ng bagong trabaho, bagong lugar na tinitirhan, o bagong gawain. Minsan ang hirap pagpukusan, pero sa umpisa lang naman yon. Pero kung napapansin mong madali kang nakapag-adjust, may stoic personality ka. Ibig sabihin, hindi ka natatakot sa pagbabago. Hindi ito nagdudulot sa iyo ng sobrang pag-aalala at nagagawa mong ipagpatuloy ang iyong buhay na kalmado pa rin. Number 3, alam mo kung ano ang kailangan mo. Ang mga taong stoic, kilala nila ang kanilang sarili at alam nila kung ano ang kanilang kailangan. Alam nila kung kailan nila aasikasuhin ang kanilang pangangailangan. Ang mga pangangailangan ito ay maaaring emotional, tulad ng pangangailangan ng oras na mag-isa, o oras para gumaling ang sugat sa puso, o pisikal na pangangailangan gaya ng mas maraming pahinga. Ang isang matatag na tao ay maaaring maging mas komportable na gawing prioridad ang kanilang sariling mga pangangailangan. Alam nila kung ano ang kailangan nila at hindi sila nababahala sa mga pagsubok sa buhay. Number 4, nakapokus ka sa solusyon. Kapag nahaharap tayo sa mga paghihirap sa ating buhay, marami sa atin ang hindi alam kung paano manatiling nakatutok sa paglutas ng problema. At sa halip ay madadala sa emosyonal na sitwasyon. Nahihirapan tayo na maging praktikal at logical. Ang isang taong may matatag na personalidad ay mas malamang na pinananatili nila ang kanilang isip sa mga solusyon na kailangan upang malutas ang issue at mas praktikal pagdating sa mga gawain na kailangang tapusin kaagad. Number 5, natuto ka sa pagkakamali mo. Huwag kang matakot magkamali dahil dyan ka matututo at umunlad. Binibigyang daan tayo ng pagsubok at kamalian na makita ang mga option na nilalaro sa harap natin upang maunawaan natin kung ano ang naging mali at kung paano natin ito maaayos sa hinaharap. Ang mga taong may matatag na personalidad ay kadalasang ginagamit nila ang mga pagkukulang at pagkakamaling ito sa kanilang buong potensyal, sa halip na mabalisan ng mga negatibong damdamin na maaaring dulot ng paggawa ng mga pagkakamali. Mabilis silang natututo at ginagawa nilang opportunity ang bawat pagkakamaling yon. Hindi nila hinahayaan ang kanilang negatibong emosyon na kontrolin ang kanilang mga susunod na hakbang. Number 6, positibo ang iyong pananaw sa buhay. Kadalasan, tayo ay nakapokus sa mga pinakamaliit na detalye, lalo na kapag hindi nangyayari ang inaasahan natin. Ang mga detalyeng ito ay maaaring maliliit na hadlang na kailangang lagpasan bago natin maabot ang ating mga layunin o
o mga pagsubok na maaari nating harapin. Ang isang taong matatag ay karaniwang mas positibo ang pananaw sa buhay o nakapokus sa mas malaking dahilan ng kanilang pagharap sa problema. Sa halip na mahuhumaling sa maliliit na problema sa kanilang buhay, nakikita nilang ang destinasyon ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. At ang mga paghihirap na maaari nilang harapin ay mga bubog lamang sa daan. Nakapokus sila sa malaking gantimpala sa hinaharap. Number 7. Mabilis kang makarecover sa rejection. Sino ba naman ang hindi masasaktan kapag nire-reject? Di ba? Natural lamang ito sa ating mga tao. Gayunpaman, ang mga taong stoic ay madalas na nakaka-recover ng mabilis mula sa ganitong uri ng pagkabalisa nang hindi iniisip ang mga negatibong emosyon na kadalasan kasama ng gayong karanasan. Hindi nila masyadong siniseryoso ang ganitong pangyayari. Kahit nire-reject sila, confident pa rin sila. Number 8. Nananatili kang kalmado. Ang pagkakaroon ng matatag na personalidad ay kadalasang kaakibat ng pagkakaroon ng higit na kontrol sa iyong emosyon. Nangangahulugan ito na kapag ang mga sitwasyon ay naging mahirap o mataas ang presyon, ang isang matatag na tao ay mananatiling kalmado at makatwiran. Ang presyon ay hindi nakakaapekto sa kanila o nakakagambala sa kanila mula sa paggamit ng kanilang mga layunin, habang ang ibang mga tao ay maaaring gumuho sa harap ng presyon. Ang mga stoic na tao ay malamang na umunlad. Number 9. Kaya mong harapin ang problema ng mag-isa. Pero hindi naman masama kung humingi ka ng tulong, lalo na kung sobrang nahihirapan ka na. Hindi rin tanda ng kahinaan kung hihingi ka ng tulong. Kung minsan, ang bawat isa ay nangangailangan ng tulong sa lahat ng uri ng mga problema, maliit man yan, hanggang sa pag-navigate sa mga seryosong mental health issues. Ang isang tao na may matatag na personalidad ay mas malamang na gawin ang mga bagay na ito ng mag-isa, kahit na sila ay nahihirapan ng husto. Kaya nilang harapin ang mga paghihirap ng hindi masyadong nabigla o nangangailangan ng suporta at katiyakan mula sa ibang tao. Minsan nga kahit may sakit na sila, susubukan pa rin nilang magpatuloy hanggat maaari dahil lang sa pakiramdam nila ay mas komportable silang mag-isa. Pero uulitin ko, hindi masama ang humingi ng tulong. Number 10. Practical ang focus mo. May mga taong emotional, may mga tao ring practical. Ang ilang mga kaganapan sa buhay, mabuti at masama, ay maaaring makakaapekto sa ating emosyon. At ang mga emosyong yon ay maaaring magpapatinag sa atin. Minsan, ang mga pangyayari sa buhay ay maaaring parehong emotional at logistic, tulad ng paglipat ng bahay, pagpaplano ng mga kasalan at libing, o pagkakaroon ng mga anak. Kadalasan ang lohikal at damdamin ay hindi nagsasama-sama ng maayos at maaaring ito ang nagpapahirap sa atin. Ang mga stoic na tao ay higit na mas nakakapaghiwalay ng kanilang mga damdamin mula sa mga praktikalidad ng mga sitwasyon na nangangailangan ng lohika at makatwirang pag-iisip. Nagbibigay daan ito sa kanila na makumpleto ang mga gawain ng mas mahusay at ng hindi nalulula. Number 11. Self-aware ka. Bilang resulta ng hindi nababalot ng negatibong emosyon o insecurity, ang isang taong may matatag na personalidad ay malamang na lubos na nakakakilala sa kanilang sarili at mas may kamalayan sa sarili kaysa sa ibang tao. Mas naiintindihan nila ang kanilang mga pangarap at layunin kaysa sa ibang tao at alam nila kung paano maabot ang mga ito. Naiintindihan din nila ang kanilang sariling mga pangangailangan at kaya nilang suportahan ang kanilang sarili. Naiintindihan nila kahit ang mga pinakasimpleng bagay tungkol sa kanilang sarili, tulad ng kanilang mga gusto at hindi gusto. Nangangahulugan ito na bihira silang gumawa ng mga bagay na hindi nila gusto at maaaring mataguyod ang kanilang sarili kapag inilagay sila sa isang posisyon kung saan maaaring kailanganin nila. Ang pagiging stoic ay nangangahulugan na ikaw ay malakas at komportable at mas mahirap kang yanigin sa oras ng problema. Nangangahulugan din ito na kaya mong harapin ang problema ng mag-isa. Ang pagkakaroon ng matatag na personalidad ay isang magandang katangian. Ngunit huwag kang mahiyang humingi ng tulong kung kailangan mo na talaga.